Bale, hindi ko na sana sasagutin yung query na ito, kaya lang may personal na inquiry o tanong yung ating kababayan dahil ito ay lumalakad na, kumbaga crawling na sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. At matagal ko na rin nakikita ito since 2023 pa with regards sa ano ba yung status na o kalagayan ng mga kababayan nating mga Filipino dito sa Canada. At yung partikular na usapan ito, kumbaga ay ginagawa kuminsan nakatatawanan, ano? Pero sige na nga, sabi ko, bigyan ko ng pansin yung tanong ng ating kababayan. So ito yung tanong ng ating kababayan, ano, na si Ate Melissa. Sabi dito, Kuya Rod, totoo bang ang mga Pinoy dyan sa Canada ay tagalinis lang ng inodoro? Nabasa ko po kasi, Kuya, sa comment sa FB. Ang trabaho po kasi ng kapatid ko dyan sa Canadian Tire, o nagtatrabaho po sa Canadian Tire yung kapatid niya. Sabi ko naman, may pareho po kayong tanong ng isang kababayan natin from Singapore. I'll answer na lang po sa vlog. Salamat po, Kuya, wait ko, and more power. Well, sabi nga natin, marami sa mga kababayan natin ang nag-attest din naman talaga na sila ay nagsimula sa ganitong trabaho at lumipat na lamang sa ibang trabaho at yung iba naman ay nanatili sa mga ganitong trabaho. Ano ba yung tinutukoy natin ng mga taga-hugas lang daw ng inodoro? For instance, housekeeping. Sa housekeeping, isang kumbaga in-demand na trabaho talaga naman dito sa mga health facilities natin dito. Dito na lamang sa Regina, no? Marami tayong mga kababayan na ang trabaho ay housekeeping sa hotels, housekeeping sa mga hospitals, housekeeping sa mga kumbaga yung tawag natin ng mga unang panahon, home for the aged, o kaya naman care home kung tawagin natin. So, hindi mo itatatuwa na may ganun talagang trabaho, no? Hindi may tatatuwa na marami sa mga kababayan natin ang nagsimula sa ganoong trabaho. Ang inyong pong lingkod ay naging bahagi din ng tinatawag nating housekeeping, environmental services dito sa isang hospital dito. Kami po ay talaga nagkukuskus ng inodoro at kami po talaga ay humahanap ng malilinisan namin, na talagang ini-schedule po kami sa paglilinis ng inodoro, dahil mahalagang parte ito ng kalinisan ng hospital. At hindi lang naman yun actually yung ginagawa. Nagsasanitize din kami ng mga equipments or tools, kung tawagin natin sa mga hospitals, ng mga beds, naglilinis din tayo ng mga beds. At nakatutuwa na isipin na marami sa mga kababayan natin ang nandito sa ganitong industriya. At hindi lang mga Filipino, mga puti, mga Canadians, ay nandito rin sa ganitong industriya. Ang mga, let's say, Indian nationals, nandito rin sa ganitong industriya. Pero hindi may kakala na marami talaga sa mga kababayan natin ang nasa ganitong industriya. And aside from that, marami sa mga care homes ay na nagsisilbi sa mga sa mga matatanda natin dito sa Canada, ay marami talaga mga Filipino na nasa care home. Kumbaga, nandun yung kanilang passion dahil alam natin na ang mga Filipino, pagdating sa tinatawag natin pag-aalaga ng matatanda, ay talaga namang maalaga talaga at malinis. Kaya alam nila na kapag Filipino ang nasa care home, malinis ang gawa ng mga Filipino. Malinis yung kliyente, malinis yung pasyente. Kahit ng mga nurses po natin, papasok ka sa hospital dito sa Regina Hospital, Pasco Hospital. Saludo naman talaga ako sa mga nurses natin, care home workers natin, sa mga housekeepers natin, na talagang yung trabaho nila ay talagang kung linis-linis talaga. Kasi sabi ko nga, naging bahagi din po ako ng environmental services ng health region. At talagang kung ano yung protocol, talagang sinusunod naman talaga ng mga Filipino. Now, lahat ba ng mga Filipino yung nandito sa ganitong industriya? Hindi naman po, at hindi nananatili sa ganitong trabaho yung mga kababayan natin. At may iba't ibang factor kung bakit sila umaalis. For instance, ako po, nagsimula ako doon sa restaurant and then sinubukan ko, nag-venture ako doon sa housekeeping nga at environmental services sa Pascua Hospital, dito sa Regina. Hindi po ako nagtagal doon sa paglilinis o sa environmental services, sa pagsasanitize, dahil mas lumalala po yung aking asthma. May asthma attack po ako, So yung chemical, kapag nalalanghap ko, mas ina-atake po ako ng asthma. So sabi ko, hindi ko kakayanin sa mahabang panahon. Pero ang katotohanan, malaki kung sa malaki ang sahod talaga.
kumpara sa ibang trabaho o sa ibang opportunity. Pero nangangahulugan ba na nakakadiri o nakakapambaba ng dignidad yung trabaho? I would say no. Kasi personal experience ko po ito at sa hospital naman na pinagtatrabaho, parang wala naman. Wala namang hindi ko alam sa hinabahaba ng panahon na aking pagtatrabaho doon, hindi ko naman po naranasan na ma-discriminate because of my job. Hindi ko naman naranasan na ma-pin down ng kapwa natin tao because of my job. Hindi ko naranasan na punahin ako ng kapwa natin Filipino because of my job. Alam po ninyo, ang nature natin dito sa trabaho dito sa Canada, habang medyo humihirap ang trabaho mo, mas lumalaki ang sahod mo. Yan po ang katotohanan dyan, ano? At marami sa mga kababayan natin, sabi ko nga, nag-venture sa ganitong mga businesses in terms of advertisements, ano, na ang pagmamayari nila, environmental services, housekeeping, ay mga Filipino, no? Mga nasa healthcare workers o kaya naman nasa care home. Nagtatayo ng mga care home dito sa Regina, may nasa circle din tayo na meron silang home care. Naglilinis sila ng puwet, naglilinis, dumi, lahat-lahat. Pero nagkakaroon sila ng satisfaction doon sa kanilang trabaho. Ngayon, ikabababa ba ito ng dignidad ng isang tao? Well, kung yun ang depende sa pananaw ng isang tao. Katulad doon nag-comment doon sa Facebook na yon na ang term niya pa doon ay taga-hugas lang daw ng inodoro. Well, kung yun yung kanyang kaisipan o kapananaw, wala tayong magagawa doon. Pero nakabababa ng dignidad yung mga ganitong trabaho. Nasa modernong panahon na po tayo eh. Nasa modernong pananaw na tayo na kung saan yung gusto mo at kung saan mo gusto mag-venture ng trabaho, well, you can do that. Kung saan ka masaya, pumunta ka doon. Kung saan ka kumikita, pupunta ka doon. To be honest, yung mga ganitong trabaho sa Pilipinas ba? Hindi ko kinukwestiyon, ano? Hindi ko pinagkukumpara. Sa Pilipinas ba yung mga ganitong trabaho na pagkakakitaan ba natin? Well, siguro ngayon na lang. Pero mo na makararaan, sabi ko nga, mga Filipino, napakasaselan pagdating sa bahay, malinis, ano? At pag sinabi nating talagang linis, kuskus yan ng kuskus talaga. Well, doon sa komento ng kabayan natin na si Ate Melissa, o sa tanong, rather, hindi po lahat ay nagsisimula sa ganito. Hindi lahat ay nasa ganitong industriya. Good thing to know na isa tayo sa may pinakamaraming population dito sa Canada sa kasalukuyan. Ang India, China, and then ang mga Filipino nga ang isa sa may pinakamaraming population dito. Good thing, kalat lahat naman po. Kung makararating po kayo dito sa Canada, napakaraming industriya na kung saan bine-venture ng mga kababayan natin at nakaka-proud. Sa totoo lang, naisipin na ang mga kababayan natin ay punong-puno ng skill, punong-puno ng kakayahan, punong-puno ng karanasan pagdating sa trabaho na po pwede nilang i-venture pagdating ng araw. Hindi nag-i-stick doon sa pagkukuskus ng inodoro. Ito ay komento lamang siguro ng mga taong napaka-limited ng kanilang pananaw o kanilang kaalaman sa world of work, no? Kung iisipin ninyo, sabi ko nga, nasa bagong pananaw na tayo, hindi na kinakailangan na questionin ang trabaho mo. Unless, sabi nga natin, may naapakan ng tao. Pero, ang pagkukuskus ng inodoro, paghuhugas ng puwet ng matatanda dito, ikatatanggal ba ng dangal mo yan? Ibababa ng dignidad mo yan? For me, it's not. No? Kasi ito ay serbisyong totoo na kung saan yung passion mo sa ganun ay, let's say, talagang nasa sa iyo na, no? At yun ang talagang gusto mong gawin. Masaya ka doon, no? Sa totoo lang, nung ako ay nasa environmental services, tagalinis po ako ng aparato, kung minsan tatawagin ako magkukuskus ng inodoro, hindi ko kinahayon at nag-i-enjoy ako kasi nakikita mo yung satisfaction na yung serbisyo mo doon sa trabaho na yun ay makita mo, pag nag-comment yung tao, ang linis naman ng washroom nito, ang linis naman ng equipment nito, ang linis naman ng device na ito sa hospital, parang ganon. Nakakatuwa. And at the same time, hindi lang nakakatuwa na may nag-comment ng positibo at hinangaan yung trabaho mo, kundi nakakatuwa din talaga ang sahod. Yun ang katotohanan doon. No? Iba, sabi ko nga, umalis dahil siguro nagkakaedad na, siyempre yung continuous na strain mo, continuous sa pagtatrabaho mo, kahit saan naman, kung naging routine yung trabaho mo,
mag-iisip ka na, subukan ko naman sa ganitong, mag-venture ako sa panibagong trabaho, no? O kaya naman sa kalusugan mo, maraming dahilan kung bakit umaalis, kung bakit nananatili. Hindi natin po pwedeng sabihin na lang ang trabahong tagahugas ng indoor, tagahugas ng puwit ng mga matatanda sa home care. Marangal po na trabaho ang mga ito at napapakain, nakabibili ng lupa, nakabibili ng sasakyan, nakabibili ng mga gamit, ng mga nakapapasyal sa iba't ibang bahagi ng Canada at ng iba't ibang bansa. Yung mga ganitong trabaho, mind you po, marami akong kilala na on and off sa ibang bansa. It's because nandito sila sa ganitong trabaho, no? So hindi natin sila pwedeng maliitin, hindi nyo pwedeng maliitin ang kapwa ninyo, Filipino, kapwa nating kababayan natin sa mga ganitong venture, sa mga ganitong trabaho, no? So again, sa mga taong may magantong kaisipan na nilalang ang trabaho ng iba, pag-isipan nyo pong mabuti, no? Kung kayo po ba ay ano po ba, o tanungin ko na lang po kayo, ano po ba ang trabaho ninyo sa kasalukuyan, no? Yan po ba ay nakatataas ng dignidad, nakabababa ng dignidad? Sa tingin ko po, wala namang siguro ang trabaho ninyo ay medyo hindi nakabubuti sa lipunan, po pwedeng sabihin natin ganun. Pero sabi nga natin, yung mga trabahong ito ay marangal, nakabubuhay ng pamilya dito man o sa ibang bansa, no? So sa mga ganitong venture, sa mga nasa ganitong trabaho, ipapatuloy lang po natin yung mga ganitong trabaho dahil marangal po ito. Sa mga paparating naman po, na ganito ang maging trabaho, housekeeper o kaya naman sa home care, something like that, marangal po yung trabaho ninyo, marangal po yung trabaho natin na iyan, ipagpatuloy nyo lang po. Huwag nyo pong isipin, no? Ate Melissa, kung yun yung maging venture mo sa pagdating ng panahon, kayo ng mga paparating dito, mahal po kayo ng gobyerno ng Canada at mabibigyan po kayo ng patas na pagtrato sa mata, sa lipunan, sa before the eyes of the government, sa benefits, lahat po yan ay may benepisyo po kayong matatanggap depende po sa employer ninyo. So yun lang po ang ibig kong sabihin dyan, no? Hindi natin pwedeng maliitin ang kapwa natin tao. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.